Dear Lady Love TV. Billionaire Smarter Lover. Tunghayan po natin ang ikawalong bahagi. Na-late na nga nang dating si Fatima sa opisina ni Evie. Nandoon ang ibang wedding girls. Magkakatsikahan si Najera, Scar, na magkakomprontahan ng pinagbago ng waistline dahil parehong halos kapapanganak pa lang. Si Lori naman, kalaro ang anak na halos kasing edad na ni Rob. Si Chat, ang official MC ng romantic events, ang unang nakapansin sa kanya. Ito rin ang unang lumapit. Long time no see. Kumusta? Eto, gaya pa rin ng dati. Kikita ba tayo sa bagong client ni Evie? Mukhang big time yata ah. Imagine halos nandito tayong lahat. Nginitian ni Fatima, si Naje at Scar, pati na si Lori. Umikot ang mga mata ni Cha. Kayo baka kumita, ako hindi. Pinsan daw niya yung isang host sa isang noontime show sa TV. Yun yata ang magiging MC niya. Okay lang din naman sa akin. Actually, I have the feeling na hindi ako kikita sa kasalang yan. Kaya lang nagpunta na rin ako dito dahil nabalitaan kong darating kayo. Mukhang sobrang daming demands ng babae. Pabolong na sabi niya. Buti pa yung groom, patingin-tingin lang. Baka under. Casual na komento ni Fatima. Hindi naman siguro. Baka likas lang natahimik. Hay nako. Konsuelo ko na yung makita yung groom. Guwapo, Fatima. Hang pa. Feeling ko nakita ko na ng malapitan ang look-alike ni Enrique Iglesias. Talaga ha? Nasaan? Ako man, patingin. Pakikisakay ni Fatima kahit ang totoo. Hindi na siya interesadong mag-ukol ng paghanga sa kahit na sinong lalaki. Ewan ba niya pero mula nang maranasan niyang mabigo sa pag-ibig, parang nawala na ng appeal sa kanya ang pinakagwapo mang lalaki sa daigdig. Sabi ko nga, ikaw ang isa pang kikiligin, sabi ni Lori na nakalapit na sa kanya. Yung would be groom ang pinag-uusapan yun, no? Taken na yon, kaya nga nandito eh. Tinignan lang naman, hindi aagawin. Nakangising sabi ni Cha. Si Julie ang nasa loob. I'm sure nagpipista ang mga mata niya sa groom habang nag-e-explain ng details ng wedding gown. Kakainggit. Hello Fatima, bati ni Scar. Fresh na fresh ka ngayon ah. In love? Sabi naman ni Je. In love kayo dyan. Bagong paligo lang kaya fresh. Tatawa-tawang sabi niya. Fatima, nandyan ka na pala. Sabi ni Evie na lumabas ng opisina. Halika. Excuse ha. Sabi ni Fatima sa wedding girls at lumapit kay Evie. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Sa tono pa lang ni Evie, parang naalarma na siya. Hindi yun natural nitong pagbati sa kanya. May problema ba? Tanong kaagad niya. Hindi ito kaagad nakapagsalita. Tumawag ako sa iya kanina nung dumating sila eh. Sabi ng mama mo, umuwi ka raw. Doon ako tumawag. Siguro nakaalis ka na kaya wala nang sumagot. What's the problem? Kumunot ang kanyang noo. Meron na bang ibang gagawa ng invitation nila? Hindi naman yun problema sa akin. Minsan naman talaga hindi sa atin nagpapagawa ng invitation na nagpapakasal. Casual ang tono niya pero natural na hindi niya maiaalis ang panghihinayang. Sayang naman talaga ang kikitain niya roon kung sakali. It's not that. Pwedeng maki-CR, Evie? Putol ng tinig na isang lalaki na lumabas ng private office ni Evie. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Fatima na nabalisa ng husto si Evie. Doon, parang namatandang sabi nito na bahagya lang sinulyapan ang lalaki at bumalik ang tingin sa kanya. Fatima, Fatima, sabi rin ng lalaki sa tonong gulat at parang hindi makapaniwala. Parang slow motion na naging paggalaw ng leeg ni Fatima para lumingon. Parang slow motion din ang pagrehistro sa kanyang isip kung sino nagmamay-ari ng boses na yon. Pero nang tuluyan niyang makita ang mukha ng lalaki, kasing bilis naman ng kisap mata na nakilala niya ito. Francis? Parang ipinako si Fatima sa kinatatayuan. Sa matagal na panahon, umaasa siya at naghintay na makikita uli niya si Francis. At nang kinalimutan na niyang umasa, iniwasan na rin niyang isipin ang posibilidad na yon. Sa gilid ng mga mata niya, parang nawalan din ng kapasidad na kumilos ang iba pang taong nandoon. Ano ginagawa mo rito? Tanong ni Francis. Lalo pa siyang nagulat. Ang emosyong siya ang mas may karapatang magtaglay. Parang inagaw ni Francis. Galit ang kahulugan ng matigas na tinig na iyon. Nahimigan din niya ang panunumbat. Nagtagi sa mga bagang niya. Sa isang saglit, mabilis na umahon sa kanyang dibdib ang lahat ng galit at sama ng loob kay Francis. Bakit? Pag-aari mo bang lugar na ito para hindi ko tapakan? Maanghang na tanong niya. Nagbuka ito ng bibig para gantihan ang sinabi niya,
pero isang babae ang pamilyar na lumabas mula sa pinto. Sa kabila ng maraming taong lumipas, hindi niya makakalimutan kung sino nagmamay-ari ng magandang mukhang iyon. Si Jessica. Sa likuran nito ay si Julie na may hawak ng sketchpad. Darling, tingnan mo ang design niya ito. May excitement na tono na sabi ni Jessica kay Francis. Walang dudang hindi niya napansin. Mabilis na bumaling dito si Francis. Halika na Jessica. We have to go. What? Gulat at nagtatakang sagot nito. Nakakahiya sa kanila. Nakipag-appointment tayo. Halika na. Mariing pilit ni Francis at nauna nang lumabas ng shop. Magkahalo naman ng pagkapahiya at pagkainis na bumuntong hininga ang babae. I'm sorry Evie. Mag-set na lang tayo ng panibagong appointment. I understand. Sabi na lang ni Evie. Patungo na ang lalaki sa pinto para ihatid ni Evie, ang babae, nang mapahinto ito sa paghakbang. You look familiar, sabi ni Jessica habang nakatitig sa kanya. Tumango siya. I'm Fatima. Napaawang ang mga labi ni Jessica. Oh my God! Bulalas nito at napabilis ang paghakbang palapas. I'm sorry guys, sabi na lang ni Fatima sa mga wedding suppliers ng romantic events, na alam niyang puno ng katanungan ng mga mata. Baka nawalan kayo ng kita ng dahil sa akin. Huwag mong isipin yan, Fatima. Ikaw ang mas concern ko. Okay ka lang ba? Tanong ni Evie pagkasara ng pinto. Ewan ko, matabang na sagot ni Fatima. Naupo siya sa malapit na silya dahil naramdaman niya ng hihina ang mga tuhod. Pwede bang mayroong mag-explain? Sabi naman ni Julie. Clueless kami eh. Old flame mo, yung groom-to-be, Fatima? Tanong naman ni Lori. Old flame? Sabi ni Evie. Yun ang ama ni Rob. What? Chorus na sagot ng wedding girls. Yes, mahinang pagkumpirma ni Fatima. Akala ko ba si Jake ang tatay ng anak mo? Sabi naman ni Chat. Sa pangalan lang yon. Mukhang ibang klase yata ng istorya mo ha, sabi ni Jay. Pang maalala mo kaya, sabi naman ni Scar. Lumapit ito sa water dispenser at kumuha ng tubig. Uminom ka na nga, Fatima, baka bigla ka nalang himatayin dyan. Salamat, sabi niya tinanggap ang baso. Paano yan? Since umalis na yung client, di magbanding na lang tayo. Suggestion ni Chat. Baka magkaiyakan tayo dito kapag nagsimula mag-emote si Fatima. Sino ang gustong gumimik? Kayo na lang. Mabilis na tanggi ni Fatima. Babalik na lang ako sa pwesto ko. May mga rush jobs ako eh. Ipapahatid kita sa driver ko, sabi ni Evie. Huwag na, sanay naman ako mag-jeep. Tumayo na si Fatima kahit ramdam pa rin ang panginginig ng mga tuhod. Wala sa tamang wisyo si Fatima na bumalik sa printing shop. Bahagya lang niyang nabati ang kanyang ina at anak. Pinili niyang abalahin ang sarili sa mga iniwang trabaho doon. May problema ka? Mahihimigan ng kasiguruhan sa tono ng mama niya. Ano yon? Napatingin siya rito. Kilalang kilala siya ng mama niya para magkaila pa siya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi naman siguro masamang walang tonong sabi niya. Ano nga yon? Si Francis. Nagkita kami ni Francis. Saan? Nalaman ba niyan tungkol sa anak niyo? Umiling si Fatima. Hindi naman ho kami nag-usap talaga. Nagkagulatan lang kami. Siya yung client ni Evie. Ikakasal na siya. Tinitigan siya nito. Nasasaktan ka? Hindi ko alam ma. Parang manhid yung utak ko. Parang ayoko mag-isip ng kahit na ano. Paano kung malaman niyan tungkol kay Rob? Tumigas ang ekspresyon niya. Hindi niya basta-basta makukuha yung anak ko mama. Si Jake ang nakapirmang ama ni Rob sa lahat ng records. At sigurado ako kahit anong oras, makukuha ko ang suporta ni Jake para lang matiyak na hindi makukuha ni Francis yung anak ko. Tumango ang kanyang ina. Wala talagang karapatan ng lalaking yon. Pinabayaan niya kayo. Bahagyang tumaas ang boses nito. Napatingin si Fatima sa anak na naglalaro malapit sa kanila. Sakalang natin uli pag-usapan to ma. Baka marinig tayo ng bata. Mami, gusto kong Jollibee, sabi ni Rob nang makalapit. Mamaya anak. Pagkasara natin dito. May pahapunan tayo sa bahay. Iinitin na lang natin pagdating. Kontra naman ng mama niya. Hayaan mo na ma. Medyo matagal na rin naman tayong hindi lumalabas. Ayokong sumama. Kayong mag-ina na lang ang mamasyal. Mauna na akong umuwi. Sigurado ka, ma? Manonood kami ng sine. Lambing niya. Gusto niya ipakita na wala siyang problema. Na parang baliwala lang ang nangyari kanina. Umungo lang ito. Alam mo namang wala akong hilig sa mga ganyan. Kayo na lang. Basta huwag kayong masyadong magpapagabi para naman hindi ako mag-alala. Dinala ni Fatima sa SM ang anak. Lahat ng gusto nito ibinigay niya.
Total pagkain at rides lang naman ang gusto nito. Kahit nakamasid lang siya sa paglalaro ni Rob, nakadama rin siya ng pagod. Kung sa bagay, yun din naman ang gusto niyang mangyari. Ang mapagod para pag uwi nila, matutulog na lang siya at hindi na mag-iisip pa. Pero nagkamali siya. Pagod man ang katawan niya, tumatanggi pang magpahinga ang kanyang isip. Matagal na sila nakahiga at himbing na si Rob, pero gising na gising pa rin ang diwa niya. Wala nang interes makipagrelasyon si Fatima sa kahit sino lalaki. Kahit sino pang i-matchmake sa kanya, tinatawanan lang niya. Kontento na siya sa buhay nilang mag-ina. Ang pagpapalaki kay Rob ang focus niya. Gusto niyang patunayan na kahit mag-isa lang siya, kayang-kaya niya itong bigyan ng maayos na kinabukasan. Iniwasan na rin niyang isipin si Francis. She had to move on. Move on she did. Pero kung kailan naman hindi niya na iniisip ang isang tao, saka naman ito bigla na lang nagpakita. Isang malaking sorpresa talaga na makita uli si Francis. Ayaw nang isipin ni Fatima kung ano ba ang damdamin niya sa muli nilang pagkikita. Punong-puno ng katanungan ng kanyang isip. Ano nga ba ang nangyari kay Francis nitong mga nakaraang taon? At bakit ngayon lang ito ikakasal kay Jessica kung noon pa man halos ipagtulakan na ito ng ina sa babaeng yon? Bakit gano'n na lamang ang galit na nakita niya sa mga mata ni Francis na magkita sila? Hindi ba't siya ang mas may karapatang magalit dahil iniwan siya nito? At si Rob, ano mangyayari sa kanyang anak ngayon nakita niya na uli ang tunay nitong ama? Balisang-balisa siya sa buong magdamag. Habang hindi siya makahanap ng sagot sa mga tanong na bumabangon sa kanyang isip, parang lalo pang dumarami ang mga tanong na iyon. Nangangalumata ka, Fatima, sabi ng mama niya nang mag-almusal na sila. Hindi ka ba nakatulog ng matino? Ma, paano ko mahihimbing ng tulog samantalang naiisip ko si Francis? Tinitigan siya nito. Hanggang ngayon ba'y hindi ka pa rin nakaka-recover sa ginawa sa'yo ng lalaking yon? Hindi yun, ma. Siyempre si Rob. Hindi ako mapakali kapag naiisip ko kung halimbawang malaman ni Francis ang tungkol sa anak ko. Tama sinabi mo, Fatima. Anak niyo ni Jake, kung birth certificate ng apo ko ang titingnan. Pero ma, alam natin ang totoo. Saka hindi niyo ba napapansin? Habang lumalaki si Rob, mas nagiging kamukha siya ni Francis. Tinitigan siya ng kanyang ina. Fatima, hindi ko pa rin nakakalimutan na sinaktan ka ng lalaking yon. Alam ko kung paano ka naghirap. Akala mo ba hindi ko naririnig ang pag-iyak mo noon? Hinahayaan lang kita dahil alam kong ayaw mo na kung kinakaawaan ka. Pero nanay mo ako. Nasasaktan din ako kapag alam ko nasasaktan ka. Kung guguluhin ka pa ni Francis ngayon, hindi ko basta babaya ang mangyari yon. Sobra na ginawa niyang pananakit sa'yo dati. Natigil ang pag-uusap nila na makitang pababa na si Rob. Kinukusot pa nito ang mga mata na sa itsura pa na inaantok. Aalis ka na, mommy? Tanong nito na makalapit. Yes, hon. Pupunta na ako sa shop. Wala pa si Ate Gina kaya wala akong katulong doon. Marami akong trabaho eh. Pwedeng sumama? Napatingin si Fatima sa kanyang ina at nakita ang kaagad nitong pag-iling. Next time na lang, Rob. Nanulis ang uso ng kanyang anak pero nagpasalamat siya na hindi na nagpumilit pa. Pinakain muna niya ito bago siya tumayo. Ma, ikaw na muna ang bahala sa kanya. Nasa shop lang ako. Sige, mag-iingat ka. Babay na anak. Kiss muna ako. Sumunod naman kaagad si Rob. Bye, mommy. Pagbalik mo mag-SM muli tayo ha. Rob, ka-SM niyo lang nung gabi. Saway agad ng mama niya. Napangiti na lang si Fatima at iniwan ang maglola. Kadarating pa lang nila Fatima sa shop nang tawagan siya ni Evie. Kumusta ka, Fatima? Natawa siya ng mahina. Kumustang paano? Ako ba mismo yung trabaho ko? Sige, pareho na rin. Sagot nito na parang nakikita na niyang nakangiti. Alright, gusto kitang kumustahin dahil alam ko naman na nabigla kang makita uli si Francis. Well, ako man nagulat din. Hindi ko naman siya personal na kilala. Pero nung marinig ko ang pangalan niya at ni Jessica, I put their names together at naisip kong pamilyar ang mga pangalang yon. Ayon na rin sa mga kwento mo sa akin. Tama naman ako, diba? Yes, unfortunately, sabi niya at napabuntong hininga. Hindi ko alam kung anong klaseng biro to, Evie. Bakit bigla na lang siya lumitaw at ikakasal pa? Sa totoo lang, wala akong makitang masama kung lumitaw siya uli. Yun nga lang, alam ko ring may maaapektuhan sa paglitaw niya uli. Di ba apektado ka nga? Nababother ka ngayon na ikakasal pa siya. Hindi naman sa ganon. Alam mo naman ang tungkol sa anak ko. Paano ko malaman niya ang tungkol kay Rob? At saka hindi talaga ako makatulog. Nakita mo naman diba? Siya pa itong may ganang magalit sa akin. He must have this reason. Reasons? Evie,
Hindi ba ako ang mas may karapatang magalit sa kanya? Well, since meron kayong unfinished business sa isa't isa, ang masasabi ko lang, kailangan nyo mag-usap. Hindi ako gagawa ng paraan para lang makausap siya. Matigas na sabi ni Fatima. Paano kung mayroong isang gustong kumausap sa'yo? Si Francis? Nagdududang tanong niya. Si Jessica. Tumawag siya ngayon lang. She asked me about how to contact you. Sabi ko tatanungin muna kita. Bakit daw? Fatima, sa palagay ko, sasabihin niya sa akin ang dahilan? Kayo mag-usap. Ano, ibibigay ko ba yung number mo? No, I mean, hindi ako makikipag-decide ngayon. Gusto kong pag-isipan muna. She sighed. Mulat sa pool, hindi ako lumapit sa kanya at hindi din naman kami lumipat ng tirahan. Kung gusto nila akong hanapin, yun pa rin yung bahay namin. Fatima, si Jessica ang may gusto makausap ka. Si Francis ang nakakaalam sa bahay mo. Paano kung hindi pa alam ni Francis na kakausapin ka ni Jessica? Natahimik siya. Naisip niyang may punto si Evie. Sige, number ko lang dito sa shop ang ibigay mo. Dumating si Fatima sa restaurant eksakto sa oras sa pinagkasunduan nila ni Jessica. Nang tawagan siya nito. Nakita niya naghihintay na ito sa kanya. Iniwasan niya makaramdam ng insecurity sa napakaganda nitong mukha. Parang hindi nagdaan ng 6 na taon sa buhay. Samantalang siya hindi na nawala ang nadadagdag na timbang sa kanya mula nang ipinanganak niya si Rob. Have a seat, Fatima. Casual na bati ni Jessica. We are not formally introduced to each other yet pero alam ko kilala na natin ang isa't isa. Bahagya siyang tumango. Anong pag-uusapan natin? Would you like to order first? O na-diet ako ngayon kaya tama na sa akin yung juice. Feel free to order. I'll take care of the bill. Salamat, pero mas interesado ako sa pag-uusapan natin. Formal na sagot niya. Alright, it's about Francis. Sabi nito saka tumawa ng walang emosyon. Well, wala naman talaga tayong ibang pag-uusapan kundi siya. Hindi kumibo si Fatima at tiningnan lang ang kaharap. Maliit talaga ang mundo, isn't it? Sa dami ng professional wedding planners na pinagpilian naming kontratahin para sa kasal namin, it's really surprising na connected ka pala sa napili namin. Alam mo ba kung nagkataong alam ko na doon kayo uli magkikita ni Francis? Hindi na sana yun ang pinili kong konsultahin. Kahit marami akong kakilala na nasa romantic events ang inirekomenda sa akin. Diretsahin mo na ako, Jessica. Inip na sabi niya. Masyadong ininda ni Francis ang ginawa mo noon, Fatima. Matagal bago siya nakarecover. Nag-alala ako. Sana hindi nakaapekto sa kanya ng husto ang pagkakakita niyo uli. But the way I see him now, alam kong apektado pa rin siya sa nakaraan niyo. Kumunot ang noo ni Fatima. Anong ibig mo sabihin? Tumaas ang kilay nito. Parang wala kang alam sa tono ng pagsasalita mong yan. Tumigas ang ekspresyon niya. Jessica, iniwan ako ni Francis. Sumama siya sa mama niya sa Amerika. Tumango ito. Yes, dahil nung panahong kailangan ka ni Francis, wala ka na sa tabi niya. Lalong lumalim ang pagtataka niya. Pwede bang sabihin mo sa akin kung ano nangyari kay Francis? Tinitigan siya ni Jessica. Nagkukunwari ka bang walang alam o talagang wala kang alam? Lumambot ang mukha niya. Please, Jessica, tell me what happened. Parang nag-isip pa ito bago umiling. Hindi ko masasabi sa iyo ng buong buo. Nakabalik na ako sa US nang mangyari yon. Basta ang alam ko na bumalik sa States si Auntie. Kasama na rin si Francis. He was not recovered yet from his accident. Nang gumaling ng kaunti, tumakas siya sa mama niya para balikan ka rito sa Pilipinas. Pero nag-asawa ka na pala. Oh my God. Anas ni Fatima. Nasaan si Francis? Gusto ko siyang makausap. Bigla nakalimutan niya ang anumang galit sa binata. Nanaig ang pag-ibig niya rito na hindi niya tuluyang nawala. Hindi sumagot si Jessica. Please, pakiusap niya. Hihingi ka ba ng tawad sa kanya? Marami kaming dapat na linawin sa isa't isa. I love him, Fatima. Ilang taon ako naghintay para matutunan niya akong mahalin. Hindi bilang isang kinakapatid o bilang kaibigan. Hindi ganun kadali na nakalimutan ka niya. Kahit galit siya sa'yo, nararamdaman kong mahal ka pa rin niya. Ako naman na makikiusap sa'yo ngayon. Bigyan mo na ng katahimikan si Francis. Hindi pa ba sapat na sinaktan mo siya noon? Napailing-iling si Fatima. Hindi mo naiintindihan, Jessica. Bigla na lang nawala noon sa akin si Francis. Hinahanap ko siya. Ilang beses akong tumawag sa kanila. Nagtanong pero wala akong nakuha sagot. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Tapos nabalitaan ko na lang na isa na lang kasambahay na umalis na sila, papuntang Amerika at pinaupahan ang bahay nila. Please, Jessica,
Kailangan namin mag-usap ni Francis. Ikakasal na kami, Fatima. Hindi mo lang alam kung gaano katagal kong hinintay na alokin ako ni Francis ng kasal. Alam mo, yung sakit na nararamdaman ko kung dahil sa iyo bigla na lang magbabago yung isip ni Francis. Napabuntong hininga siya. Naiintindihan niya ang pag-aalinlangan ni Jessica. Halos nararamdaman din niya ang takot nitong iwan ni Francis. I'm so sorry, Jessica. Wala akong intensyon na guluhin ang plano niyo ni Francis. But you also have to understand me. Maraming bagay ang dapat naming linawin ni Francis sa isa't isa. Kailangan naming mag-usap. Alam mo bang gagawin ko ang lahat maisama ngayon si Francis pabalik ng US? Nagsisisi ako dahil ako pa ang nagpilit sa kanya na umuwi kami sa Pilipinas para dito magpakasal. Ayaw na talaga niyang bumalik dito. Ayaw niya nang makilala at maalala ka pa. Ako pa ngayon ang dapat nasisihin dahil nagkita uli kayo. Please, Jessica. Kailangan talaga namin mag-usap. Halos pagbakaawang sabi ni Fatima. Mapakla ang ngiting gumuhit sa mga labi nito. Alam mo ba nang hilingin ko mag-usap tayo ngayon? Ang gusto ko sanang ipakausap sa'yo ay huwag na uli kayo magkita ni Francis. In fact, bala ko na ring ayain na si Francis pabalik ng US. Total naman doon na kami nakabase pareho. But it seems ako rin ang gumagawa ng kabiguan ko. Nakagat niya ang ibabang labi. Mahal ko pa rin si Francis, Jessica. Pero hindi ko siya aagawin sa'yo. Hindi ko balak na guluhin kayo. Ang gusto ko lang magkausap kami. Napuno ng lungkot ang mukha nito. Kagabi naglasing siya. Paulit-ulit niyang tinatawag yung pangalan mo at hindi ako tanga, Fatima. Alam ko ikaw pa rin ang mas matimbang sa puso niya. Hindi niya alam kung dapat siyang magdiwang. At bago pa niya tuluyang maramdaman yon, pinili niyang pairalin lang ang pakikisimpatya kay Jessica. Kahit hindi na ito nagsalita, nababasa niya ang pagkabigo sa mukha nito. Tahimik na kumuha ng isang papel si Jessica at sumulat doon. Yan ang hotel na tinutuluyan namin. Nagkaroon ng kislap ng pasasalamat ang mga mata ni Fatima nang basahin iyon. Thank you, Jessica. Malungkot na ngumiti ito. Kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Kahit kailan hindi magiging akin si Francis. Pinaniwala ko lang yung sarili ko na magiging akin siya. Ikaw pa rin yung mahal niya. Ngayon pa lang sumusuko na ako. Hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. Pinili niyang manahimik na lang. Good luck, Fatima. Napatango siya. Thanks. I think I need that.